Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Alam ko na sa dami ng mga kwento ninyo, ang akin ay parang isa lang sa karaniwan. Pero sumusumpa ako, hindi ito kathang-isip. Ang karanasan na ito ay naganap sa isang sementeryo na malapit lang sa amin at hindi ko pa rin maipikit ang aking mga mata nang di ko siya nakikita. Nagsimula ito noong gabi ng Todos los Santos o All Saints Day. Nagboluntaryo ako na magbantay sa sementeryo kasama ng mga pinsan ko para tulungan ang tiyuhin kong caretaker. Inutusan kaming magbantay sa pinakalumang bahagi kung saan halos walang bumibisita. Ang gabi ay napaka-tahimik, hindi mo maririnig ang huni ng kuliglig o kahit ang paghampas ng hangin. Napakadilim at tanging ang mga kandila sa ibabaw ng mga nicho ang nagsisilbing liwanag. Bandang 12:00 na ng hating gabi nang nagsimula ang kakaiba. Habang nagkukwentuhan kami ng mga pinsan ko, napansin namin ang isang puting anino sa dulo ng pasilyo ng mga puntod. Nakaputing damit at nakatayo lang. Sa una, inakala naming isa itong late na bisita. Gumit sa oras na yon, hindi na dapat pinapayagan ng sino man na pumasok. Laking gulat namin nang bigla itong gumalaw ng napakabilis. Sa isang kisap mata, nakita namin siyang naglalakad, pero ang pagkilos niya parang slow motion at fast forward ng sabay. Parang nag-i-escape ang frame ng paningin namin. Hindi namin inaasahang lilingod siya. Nang dahan-dahan niyang inikot ang ulo niya patungo sa amin, nag-freeze kaming lahat. Ang nakita namin ay hindi namin malilimutan. Wala siyang mukha, walang mata, ilong o bibig. Ang tanging nakikita namin ay ang hubog ng isang mukha sa ilalim ng kanyang buhok na mahaba at itim. Isang makinis na blank canvas ng balat. Pero sa gitna ng kawalan ng mukha, naramdaman namin ang isang matinding tingin. Parang may libu-libong mata ang nakatitig sa amin mula sa kawalan na iyon. Nagsigawan ng mga pinsan ko at tumakbo. Hindi ako makagalaw. Ang buong sementeryo ay parang nilamunan ng katahimikan. At doon na nangyari ang mas nakakakilabot. Ang puting nilalang ay nagsimulang tumakbo papalapit sa akin pero hindi siya gumagawa ng ingay. Walang tunog ng yapak. Tanging ang tumitinding katahimikan ng naririnig ko. Para akong nakakulong sa isang soundproof na silid. Nang nasa harapan ko na siya, ilang pulgada na lang ang layo, ang tanging ginawa niya ay ang dahan-dahang itaas ang kanyang kamay at ituro ang kanyang dibdib sa lugar kung saan dapat naroon ang kanyang puso. Nakita ko ang isang lumang medalyon na may nakasulat na pangalan. Hindi ko na maalala kung anong pangalan ang nakita ko. Ang naaalala ko lang ay ang lamig na umabot sa aking kaluluwa at ang kawalan ng tunog. Nawala siyang bigla, parang pinatay ang ilaw. Tumakbo ako palayo sa sementeryo at hindi na lumingon. Ngayon, ilang buwan nang nakalilipas at sa tuwing tahimik ang gabi, bumabalik ang alaala na iyon. At alam ko, kahit wala siyang muka, nakikita niya ako. Hinihintay niya lang na mapag-isa ako para bumalik siya ulit at ipakita sa akin uli ang medalyon.